kilometers, turn right on Main Street. Idaho. Welcome to Idaho. Current location natin, nandito na tayo sa I-92, Idaho, no?
kapatid. Tapos tayo mag pre-trip ano. Lilinisin lang natin yung ano, yung ating windshield kasi puno na ng marami ng bugs ngayon mga kapatid ano. Yung tayo pahinga kagabi dito sa may port of entry tawag nila dito port of entry, yun ang tawag nila dito mga kapatid ano. Sa scale nila dito is port of entry, kaya ko bakit yun ang tawag nila. Ilisin lang natin ito ano natin. Ayun, bukas na scale bukas na. Ilisin lang natin ang windshield natin kasi sobrang dumi mga kapatid. Nakakaasiwang tignan pagka pagka madumi. Bukas na kagad ng scale pero hindi na tayo dadaan dyan kasi kagabi dumaan na tayo dyan diretso na tayo. Wala naman loop back pero kung may loop back yan dadaan tayo dyan wala naman loop back pabalik sa scale, so hindi na, diretso na tayo. Meron pa tayong around 700 kilometers natatakbuhin. Hanggang sa Denver, Colorado. Ano na tayo Wyoming na tayo siguro 50 kilometers na tayo nakapasok sa Wyoming, state of Wyoming. Okay na yun. Importante matanggal yung masyadong maraming nakakaasiwang tignan. Okay na yun. Okay. Alright. Largo na tayo mga kapatid. Lagyan natin ito engine. Pakita ko lang sa inyo yung pinagparkingan ko. Pag i-check ka, halimbawa na i-inspectionin ka level 1, papasok ka dyan sa loob. Napakalaki nitong scale na to. Ang tawag nila is port of entry. Pero sa tingin ko dito rin nila pine-perform yung road test kasi dun sa banda ron sa kanan yun may mga nakalagay dun kahapon nung dinaanan ko na instruction. May nakalagay dun na yung parallel parking tapos may mga linya siya for alley docking so yan yung itsura nito. Itong dalawa lang kami nagpark dito ayan yan, Rockies yan Rocky Mountain so mag-a-antart pa tayo mamaya. So tara, tapos na tayo mga kapatid. Hindi talaga sumasara yung kanan. Ayusin ko pa itong kanan na to, hindi sumasara. Kung ano nga, ewan ko na kailangan i-align. Ayusin ko, nagka-oras ako itong weekend.
So yun lang mga kapatid, ano, kita-kita tayo sa daan. Good morning. Kapatid, ano, bukas yung scale dito, no, sa may border ng Colorado. From Wyoming going to Colorado, open siya mga kapatid. So hindi naman ito yung high-tech na ano, na way station, ano, pero open siya, kaya pumasok tayo para at least makita nyo rin isang system or kung paano yung pagtimbang nila sa mga truck, ano. So ayan, pila-pila kami from alternate lanes. Minsan may mga ano sila eh, may mga instructions sila na mabibigla ka na lang, no, you need to figure it out kung ano. Ayan, proceed to scale from alternate lanes. Well, yung kabilang lane wala naman sarado so single lane lang to, di ba? But then ganun yung panoorin na lang natin kung ano yung ginagawa nung nasa unahan natin, ano. Buksan natin ang mga bintana kasi baka may instruction na titimbangin tayo, no. I don't think na ano yun pa tayo dito kasi legal weight naman tayo, and then merong nakapasok na dun sa loob, na i-check nila, pero may isang bakante pa dun sa bandang kanan, pero wala naman nakalasulat lang doon, di ba, forward slowly. So kung wala silang sinabi doon na sinabi na you park or something, no, dire-diretso lang, no. So yun, na-share ko lang mga kapatid, ano. Bale, meron na lang tayong less than 100 kilometers away sa Denver, Colorado mga kapatid, ano. Current temperature dito 23 degrees Celsius. Napakainit ng panahon, ano. Yan, makita nyo maaraw na maaraw, ano. So panampasin ko muna to, nakakaano naman meron talagang mga Amerikano na ayaw nilang magbigay, yala oras, napapa Arabic ako tuloy. May mga talaga yung pag binigyan mo na, pwede naman silang move over, pero hindi nila magawa, no. Ewan ko lang kung or di alam, di nakita, hindi sanay. Pero lahat nung nasa harapan niya, yung sa likod niya pala, nagpupulasan na, nag-move over na. Siya lang yung bukod tangi na ayaw niya mag-move over.
gusto niya pa munang lampasan ako bago, ewan ko kung anong meron klase. May dalawang sa harapan niya, nag-move over. Yung sa likod niya, nag-move over. Siya, bukod tanging ayaw niya, ang bilis niya. Ay, nako. Painit-init ng panahon pinapainit din ang ulo ko. Pabayaan na nga natin. May mga ganun din talaga. Hindi na lang natin, pero syempre, di ba? I mean, pagka nagpreno ako doon, nakabuelo na ako Mahaba naman yung yung acceleration lane Pero hindi enough Hindi enough yun Kailangan talaga may magbibigay kasi 3 lane naman At hindi naman ganun na siksikan Pwede ka namang talagang mag-move over para dun sa Parang ito meron akong dito, magpepreno ko kasi sa left ko meron sasakyan. Kanina, tinitingnan ko, wala talaga sasakyan. Pag nag-move over siya, pwede anytime. No? So yun, ang speed limit dito mga kapatid is 75 miles per hour. It's like 120 kph yan. Yan yung speed limit nitong nasa loob to ng parang city parang town or small city. Itong area na to, nakalimutan ko ano yung pangalan nakasulat dun kanina letter M nagsisimula, mahirap bigkasin, pero 75 miles per hour so kotse man o truck the same, kasi kapag magkaiba sa baba niya may nakalagay doon na yung truck is ito yung speed. Pero kapag isa lang ang nakalagay na speed limit sa signboard, pare-parehas yan. Kotse, motor, truck, kahit anong sasakyan na dumadaan dito, 75 miles per hour or 120 kph ang speed limit. Pare-parehas. Kadalasan ganun, pare-parehas. Pero may mga lugar or city na nilalagyan nila, like in Chicago, nilalagyan nila na mas mababa ang mga truck. So yun, malapit na tayo sa delivery, magkita-kita tayo doon mga kapatid. Akala ko there's something special on the way sa Denver, Colorado. I don't know, we still have 90 kilometers papunta doon sa Denver let's see kung meron pa tayo makikita na something special na kaaya-ayang makuha na natin ng video so kita-kita tayo doon mga kapatid sa ating delivery location. Good afternoon mga brad, mga kapatid, nandito na tayo sa Denver Colorado. Dito yung Denver Nuggets sila Nikola Jokic. Ayan, medyo may build up pero 10 kilometers na lang tayo, ang layo natin sa ating pagdi-deliveran so nasa downtown area na tayo hindi naman ganun kabigat yung traffic kagaya ng naranasan ko dati nung first time ko sa Chicago I don't know sa banda dyan, pero pulang-pula na yung mapa ng Google Map, pero moving naman but then yeah kailangan maging alert ako sa lilikuan ko. 6.4 kilometers, exit 209A. Baka magkamali tayo, although yung susunod naman merong exit pa rin yun kasi na-check ko na kagabi. If ever na magkamali man ako na hindi ako makapag-exit dito sa first exit point ko, meron pang isusunod uli but I don't know kung track route yung susunod kasi itong first exit is nakita ko yung sinum ko yung mapa sa Google Map, malalaki yung kalsada. Medyo dapat tayo sa mga kalsada sa loob ng city dahil baka mamaya yung mapapasukan natin mahirap yung mga malalaking truck na kagaya nitong daladala natin mapapasubo tayo niyan parang yung nangyari sa akin sa Milwaukee. Naku po, may mga
no track route, ano. Wag naman sana nating ma-experience dito yon, mga kapatid, ano. Sana maging smooth ang ating pagpunta dun sa ating pagdi-deliveran, ano. And I think maya lang na tayo, change lane kasi kakanan tayo. Nandito ako sa may bandang gitna, ano. Kanina second lane from the right ako eh. Ngayon naging naging third lane, ano. Laging mas safe yung second lane to the right, ano, kung magra-right turn ka. If in case, ano, meron ka pang option, ano. Kaysa yung nasa far right ka, yung pala, yung linya na yon, kakanan na pala. Ang hirap sumingit pagka ganon, lalo na pagka ganito na dikdikan, ano, dikit-dikit ang mga sasakyan, ano. Napaka-useful ng ating mga mirrors dyan sa may bumper, ano, dyan sa harapan, ano, bumper mirror ba yan? Ito kasing sa gilid convex yung sa baba eh. Pwede rin yung sa convex, pero mas okay yung nandyan sa harapan kasi kita mo talaga kung merong kotse sa kaliwa kanan mo, no? Hindi mo na kailangan bumaling yung leeg mo para i-check. Yan lang ang titingnan mo, kitang-kita mo na siya. Trucks use center 2 lanes next 1 mile. So tama lang ako nandito. Merong sinabi doon na kailangan center lanes yung mga truck muna for the next 1 mile lang naman. Then after nun, pwede nang lumipat uli. Diba? Kapag first time mo sa isang lugar, medyo kinakabahan ka, no? Dahil hindi mo alam ang naghihintay sa'yo na kalsada, nalilikuan mo, no? Nangyari nga yan yung sa Milwaukee, na i-video natin yan, ano. And before pa, nung bago pa lang ako sa dati kong company sa Chicago, marami rin akong struggle doon. Maraming maliliit na kalsada akong pinasukan na talagang hindi ko lubos maisip na malilikuan yung mga kalsada na yon, ano, sa Chicago. Ayan, medyo matraffic, ano, tanghali na, alauna na ngayon dito, no, to be exact 1 PM. So hanggang 3 PM yung company na pagdi-deliveran ko, safe tayo na ma-unload tayo ngayon, and then after dating ma-unload, empty tayo, mga kapatid, na tatakbo all the way sa Morton, Illinois, around 1,600 kilometers empty, wala tayong load. Parehas lang ang bayad nun kung may load ka or wala. So mas maganda empty tayo dahil mababawi natin yung mga nagamit nating diesel sa mga paakyat, dahil puro mountain yung dinaanan ko from BC to Washington, and then Idaho and Montana, no? Kahit dito papasok na ng Wyoming, may mga mountains pa rin, and then Colorado, no? Puro mountains ang dinaanan, at yung miles per gallon ko is nagsuffer. 7.04 ang miles per gallon ko ngayon, ano? Puro mountains at almost 79,000, almost 80,000 dahil 79,400 pounds tayo, mga kapatid, no? Ayan, malapit-lapit na tayo sa exit, ano? Kukuha tayo ng tiyempo at magmamerge tayo sa kanan, ano? Kasi liliko na tayo sa kanan. Ayan, so ito yung Denver City, mga kapatid, ano? At least, ewan ko kung ano to, kung ano tong ano na to, convention center, football field, ewan. Yung mga taga Denver, kung meron tayong mga subscriber, mga kapatid na taga Denver, ano ba yung ano yan, nakikita nyo yan, yan. I think football field yan, no? Tiyempo na tayo, no? Tiyempo na tayo na magpupunta sa bandang kanan, ano? Malapit na tayo lumiko, 2.8 kilometers. In
In 2.5 kilometers, Yan. take exit 209A Empower on the Field. right to 6th Empower Avenue Field East. pala ito. Siguro ano yan, ano? Diyan yung may baseball, football, ginaganap, ano? Mga kapatid. So mag-signal na tayo kasi merong susunod na truck, ano? Yan, pinagbigyan na tayo ng pick up. Ito na tayo. So magte-thank you tayo, sisignal tayo sa kanya. Ayan. Malapit na tayo mag-exit. 2 kilometers left. Hindi ganun ka-traffic, ano, ang Denver, ano. I think mas malaki ang City of Chicago, no, compared dito sa Denver. So exit 209A, 209 ito. Dito, ano na tayo? Para yan, 209C. Yung susunod dyan, yan na, 209B and then 209C. 800 meters, dito na tayo. Para safe tayo, dito na tayo sa pinakakanan, ano. Mahirap na yung at the last minute, tsaka tayo, no. 209B na to. So, Take exit 209. 209A on the right to 6th Avenue East. Well, sa kabila pa ako. Yeah, sa kabila pa. Bali, babaliw pala tayo dun sa kabila, ano. Ayan, malapit na tayo. 3.6 na lang, mga kapatid. Hindi natin alam kung ano naghihintay na space sa atin dun sa ano, no. Kasi chinek ko na yung company, maliit. I don't know kung pagbabakingin nila tayo from the street paatras dun sa opening ng company, no. Hindi ko alam. Alamin natin kaagad pagka dating natin doon, gigilid lang tayo sa gilid. Hopefully hindi ganun ka-busy yung street na yun, ano. So kakanan tayo after tayo kakanan. Tayo pwede magkamali dito, mga kapatid, so sa ilalim pala ng tren, ano, Riles. Kasi yung sa Google Map parang nasa ibabaw, dadaanan mo lang yung Riles mismo, pero may tulay pala, no. So tatawidin natin yung mga tulay. And then malapit na tayong kumanan. Turn right on Calumet Street. Calumet Street. Ewan ko kung makakakanan tayo dito sa Calumet Street, ano. 350 meters. Let's see. Ito. Kanan na tayo. Yeah, dito na. Calumet Street tayo. Ito na yung sinasabi ko. Medyo ma-angle yung street, ano. Tingnan natin kung I think, yeah, merong buti na lang. Hindi siya, ano, meron siyang right turn lane. Kasi minsan pag walang right turn lane na ganyan, yung sharp 90 degrees, kailangan kakain tayo dito sa left, pero yan, meron siya. So nothing to worry. Saan na ba tayong bandang to? Calumet Street, ano.
Sisimula ng lumiit ang mga kalsada, mga kapatid, ah. In 1 kilometer, turn left on West Biot Avenue. Sisimula ng lumiit ang mga kalsada. Ayun, oh. Umabot na ako dun sa ano. Dako. Ano bang ano nito? Taas ba yan? Pababang ganon. Kasi may low bridge, oh. So, one-way street to. Well, mga company na to, eh. So, I think this is a truck route. Pero ang hirap ng right turn dun, eh. Kumain pa ng gutter yung right tire ko, eh. Kumain pa. So, magle-left tayo. Dito na tayo sa may bandang gitna, mga kapatid. Dahil mamaya magle-left tayo, ano. One-way street to, eh. Dito tayo. In 800 meters, turn left on West Biot Avenue. Oh, kung meron man nagawing ano, no, subscriber tayo o viewers dito sa Denver, nandito tayo mga kapatid. Shoutout sa inyo ng mga taga Denver kung meron man. Yan, 600 meters away sa ating delivery location. Ayun, may train. Abot pa yata tayo dun sa release, ah. No, hindi na natin tatawirin yung release. I think after parang dun nga ang ano natin, ang left. Yeah. Dun sa may release ang left natin, mga kapatid. Ayan, andyan na yung company mismo. Pag lampas dyan, bago mag-release ng train, magle-left tayo. Or lalampasan natin yung train. Release ng train, then left. May left turn. Turn left on West Biot Avenue. Mahaba ito, mga kapatid. Itong train na to. And pagka left natin sa bandang right yung company. Pag left natin dyan. Puli, no? Mabilis lang tayo ma-unload, mga kapatid, ano? Pero medyo mahirap lumikaw dito, ah. Dahil mayroong bato. In 500 meters, arrive at 564 West Biot Avenue, Denver, Colorado, 8022318, United States, on the right. Ayan, dito na yung company. Malapit na tayo, mga kapatid. Mukhang pa, oh. Maano yung karsada. Maliit. Buti hindi masyado busy tong street na to. Sa banda dyan nandyan na yung company, no? Yun, natanaw ko na. Aha, masyadong paano to, ah. Pag masyado mababa yung truck mo dito, mga kapatid, oh. Baka mabalahaw ka dito, tapos may train na dadaan. Ako po, di ba? Ayan, oh. Yung mga gulong, Grabe yung lubak. Ito yung bike na to, Anong nangyari dyan?
Iwanan na lang yung sa gilid. Ayan, dito yung company. Ito, itong tumbok ko. Ewan ko kung saan ako magpapark kasi may mga ano yun. I don't know. Dito. Arriving at 564 West Biot Avenue, Denver, Colorado, 80223 18th, United States, on the right. Magtatanong tayo rito, mga kapatid. So dito tayo mga kapatid Ang shipping nila is nandun sa kabilang kalye, no. But then kailangan kong pumunta doon. Babalik ako maya-maya lang, mga kapatid, So mga kapatid, medyo madugo, Kailangan kong bumalik, Muntik nang walang mag-unload sa akin. Ikot tayo sa yard nila. Then dito daw tayo papasok sa left side. So, yeah. Let's see. Medyo masisikip yung mga kalsada dito, mga kapatid, pero kaya naman. So let's see. Mag-U-turn daw ako dun sa yard nila. May malaki daw na space dun. But then I have to get all the space here. Kasi may kotse dun. May kotse dito pero malaki naman yung kalsada. Dahan-dahan lang tayo dahil baka mamaya yan, dahan-dahan lang tayo, mga kapatid. Ayan may poste doon Sumabit tayo doon sa bugang gulong natin. Sikot tayo dyan, then ibalik tayo doon. Buti na lang malaki tong yard nila, Ay nako. Sana dito na lang nila ako i-unload. Ang ganda dito. Ang lawak. Ewan ko, yung papasukan ko doon kung gaano ka luwag yun. Parang masikip din yata eh. Tingnan natin sa mapa. Kasi na-check ko na itong itong area nila, talagang masikip. Masikip talaga to, mga kapatid. Yeah.
tapos na tayong mag-deliver kanina. Hindi na ako nakapag-video, napaka busy nung unloadan ko, no. Kumbaga labas-pasok yung mga forklift doon at masikip, ano. And kanina dahil Friday, ano, alam niyo naman pag Friday kahit saan yan, kahit dyan sa atin sa Pinas, no, pag Friday sickness, kulang ng tao. And sabi sa akin nung isang Mexican yun eh, sabi niya dapat uwi na kami, pero sige, i-unload ka namin, pero tanggalin mo muna yung tarp and yung mga strap, babaya mo na anuhin, bababa na namin kaagad. So ganoon nangyari, binaklas ko lang yung tarp, yung mga strap, pati mga bungee, pinagkalat-kalat lang doon, binaba lang nilang mabilisan, ano. Nang hirap magtupi ng tarp dahil labas-masok yung mga ano doon, yung mga forklift, ano, dahil may naayos sila, tinatransfer gano'n. So wala na akong chance na makapag-video, but natapos na natin. At ang isang struggle is yung pagbalik ko, no, paglabas ko ulit sa company na yun, yung inikutan na i-video ko, yung inikutan ko na yard nila, sarado na. Pumasok ako doon, sarado na. So kailangan ko mag-back up doon sa live street, di ba? So yun ang nangyari, nag-back up ako doon. Dinahandahan ko, unti-unti kong pinapasok yung puwitan. Nung nakita ko wala nang sumusulpot, tsaka ko ipinasok. Buti na lang yung mga kano, no, yung mga Amerikano doon, hindi na sila dumiretso, no. Nakita nilang nakasungaw na yung puwitan ng trailer ko, nag-stop na sila doon sa malayo. And then yun din sa harapan ko, no, and then yung sa kabilang side, nag-stopan na sila lahat, no. Mahirap dito kasi, mga brad, mga kapatid, no, wala tayong pahinante na pwedeng mag-guide, ano, para parahin yung mga sasakyan, ano, may mag-guide sa'yo, kasi hindi mo makikita talaga. Aatras ka lang basta sa live street, ano. Alam niyo naman, dito sa Amerika, napakaraming sasakyan. Kahit saang street yan, napakaraming sasakyan, ano. Lalo pat, nasa Denver ako, no, sa downtown. Ano, well, nakasurvive naman tayo, ano, sa delivery na yon. Dumaan na rin tayo ng Flying J kanina, naligo, kumain tayo, and meron pa tayong natitirang 2 oras na driving time. Ang destination natin is sa Morton, Illinois. So from Denver, Colorado hanggang Morton, Illinois is 1,550 kilometers ang layo. Empty tayo, mga kapatid. Ayan, mga kapatid, dito na tayo magpapahinga ngayong gabi, no, sa isang gasolinahan sa I-76, no. Ayan, no, may parking dito, no. Trucks, trailers dito raw sa may bandang left. Dito na tayo mag-stay ngayong gabi. Nasa kalagitnaan to ng ano, ng kabukiran at munting kabundukan. Maliit na hill lang naman. Yan, dito na tayo mag-stay ngayong gabi, mga kapatid, ano. And dito tayo sa pinakagilid. Malamig dito mamaya kasi mahangin, ano, open area. Wala namang snow, so wala namang ulan, so okay lang. So back up natin dito sa pinakagilid tayo para wala nang mag-iistorbo sa atin mamaya, ano. Ayan. So pinakagilid tayo. Sigurado mamaya dito marami ng truck dito. Mamaya bababa tayo, papakita ko sa inyo, mga kapatid, kung ano yung tsura dito, no. Kung makita ninyo kung ano yung
Sinagad ko sa ano, sa pinaka ano. Yan. Ito na tayo mga kapatid. Ayan, naka-stop na tayo. Papakita ko lang sa inyo kung saan tayo matutulog ngayong gabi mga kapatid, ano. Dito tayo, ayan, bale, ayan yung gasolinahan, ano, Sinclair. Yan yung I-76. Yan. Going east, ano. Doon yung Denver, Colorado. No, doon tayo nang galing. Papunta tayo diyan. Ito bali Nebraska na to, no. I-76. Nasa Nebraska na tayo. Tatawirin natin ang Nebraska, then Iowa, and then yun. Sa Morton, Illinois, no? Illinois. So, 3 state. So, nandito tayo sa pinakadulo, no, mga kapatid. Ang mga truck driver ganito, kung saan na lang aabutin ng ano, ng gabi, no, doon na lang matutulog. Ayan. So, nandito tayo sa pinakadulo. Kung makikita nyo yan, yan, no, mayroong cellphone tower dito. And then, tingnan nyo, ayan, no, puro hindi naman farmland to, no. Hindi siya tinataniman for sure, no. Siguro private land. Pero sa banda ron, meron ako nakikitang LC ng anong tawag dito, windmill, ano. Mahangin sa area na to. And then hili siya, no. Hindi naman tinataniman. Doon tinataniman sa banda ron, ano. Ayun, no, may patubig pa nga doon. Pero dito tayo ngayon, magpapahinga ngayong gabi. Tahimik na tahimik, maririnig lang natin dito is yung hampas ng hangin, ano. May manakanakang ibon na nakikita. And yeah, hindi ganun kainit kasi malakas ang hangin. 26 degrees Celsius dito, no, sa area na to. At yan, makikita nyo, dito tayo pumark sa pinakadulong dulo, no. I don't know kung malakas ang hangin, ano. For sure maingay ang audio nito, no. Walang nakapark pa, no. Ayan, no, walang nakapark. At yan sa likod ko, napakalawak na lupain, ano. Ayan, masarap pagka ganito na tapos na ang duty, ano. Mag-unwind. Hindi ako pwedeng magpalipad ng drone dito mga kapatid kasi malakas yung hangin, ano, baka mawala yung drone ko. And sa banda ron, makikita nyo ron sa banda ron, ayun. Mukhang umuulan na doon sa ano, yung bumubusang ulan sa area na yun, ano. Ayun, no. Kitang-kita yun, no. No? So ayan yung mga truck. Yan. Yan yung I-76, ayun yung papunta ng Colorado, no. Ito yung papunta ng Nebraska tayo ngayon, papuntang Iowa dito sa kabila. So yun mga kapatid, ano. I think dito putulin ko rin yung segment na to, no. Para meron na akong mai-upload for this coming Tuesday, no. At yung mga susunod na video, kung makakadaan tayo sa largest truck stop, hopefully, no, doon tayo mag-stop bukas. Malapit na yun sa Morton. Let's see, malalaman natin yan bukas. Hopefully yung audio nito hindi masyado malakas yung hangin, na tumalikod ako sa hangin kasi napakalakas ng hangin. And yeah, pipick up tayo ng load sa Morton, pabalik yon ng Canada sa Winnipeg. At sabi ng dispatch ko, kailangan daw mas maaga ako dumating doon kasi kailangan i-safety daw yung trailer na kung nasaan yung load. Idadrop ko tong trailer na to, and then pipick upin ko yung trailer na may load na. So, preloaded trailer yung pipick upin natin. So yun, isang magandang araw, magandang gabi na dito. Huwag kayong magsasawang sumubaybay sa ating channel natin to. Kung meron kayo isa-suggest, please do so, no. Open lahat, negative, positive na comment, tatanggapin natin lahat yan, basta wala lang below the belt, ano, na mga comment. Kung may criticism, yeah, okay lang yan kasi para at least ma-improve natin, ano,
And then magkaroon tayo ng kuro-kuro para matuto tayo, no? Hindi lang kayo, ako rin matututo sa inyo. So yun lang. At palagi kong sinasabi mga kapatid, huwag niyong kakalimutan, palaging mata sa kalsada at kamay sa manibela. Manibelang Pinoy po, isang magandang gabi.